hindi paliit ito mga kababayan palaki. Ano po etong issue ng isang KTV bar diyan po sa may Pasig mga kababayan na ni-raid ng ating NBI. Dahil kung titingnan nyo, ano ba yung sabi mga kababayan dito ni Basti Duterte? Planted ang mga babae. Planted ang ipinagbabawal na bato. Nagdagdag pa ng maleta na planted. Matibag, di mo bagay maging direktor ng NBI. Maging magsasaka ka na lang. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. Yan daw yung sabi mga kababayan ni Basti Duterte. Pero pakinggan po natin ang paliwanag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag patungkol po dun sa na-raid na KTV na connected mga kababayan. Ano po dito po kay Mike Defensor sa asawa niya at anak niya. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Nespa, tungkol naman. Kasi sabi dito, kontrata, ano yun? Wait nga lang. Kontrata, kasama daw po itong si Mike kontra sa depensa ni Mike Defensor, ibinunyag ng NBI na may hawak silang dokumento mula sa SEC na nagpapakitang sangkot ang asawa at anak nito sa pamamalakad ng na-raid na KTV bar mga kababayan. Ayun napakaliwanag yung sabi dito. Ibig sabihin connected sa pamilya ni Mike Defensor yung KTV bar. Dahil nagamit pa nga daw ito nung tumakbo si Mike Defensor na mayor, mga kababayan, dyan sa QC. Ano po, so ito, i-play po natin. Sa pagkakasangkot po ng asawa. Director, isama ko na isingit ko na rin po yung mainit na issue rin simula noong Biyernes pa tungkol naman sa pagkakasangkot po ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa ni-raid na establishment. Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Yan! Well, yun po yung depensa nila. Tingin ko po yung depensa nilang yan. It will not hold the water sa korte po or sa piskalya. Kasi Tama. malinaw po yung ebidensya. Dalawang bagay lang po yung itatanong ko kay Julie Defensor at kay Mike Defensor na rin. Kasi mga kababayan, ganito lang naman yan Ako kasi naranasan ko na makakasuhan. At alam ko na mga kababayan kung ano po yung nangyayari doon sa loob ng hukuman. So ngayon mga kababayan, kung ano lang kasi yung ikinaso, yun lang yung pag-uusapan. Bawal na lumampas. Siguro yung iba dyan, yung iba dyan, alam nyo, na ganun talaga mga kababayan. Kung ano lamang po yung ikinaso, hanggang doon lang yung pag-uusapan at hindi na po lalampas pa sa ibang mga usapin. So ngayon, kung kinasuhan na itong asawa at anak ni Mike Defensor patungkol po doon sa KTV bar na na-raid mga kababayan, hanggang doon lang yung pag-uusapan kung sila ba ay may kinalaman o wala. Kung may partisipasyon ba sila o wala. Ngayon, yung NBI magpo-produce ng ebidensya at papatunayan nila na may partisipasyon itong asawa at anak ni Mike Defensor doon po sa KTV bar na na-raid at doon mga kababayan sa hotel. Ano po na sinasabi na ang presidente o chairman ay yung asawa nito pong si Mike Defensor. Hanggang doon lang yung pag-uusapan. At yung sinasabi mga kababayan ng asawa ni Mike Defensor na political vendetta, political persecution, hindi na po yan pag-uusapan doon. Ang pag-uusapan doon, yung partisipasyon ng asawa at anak ni Mike Defensor doon sa kaso na doon sa hotel at doon sa KTV bar na na-raid. Meron bang nangyari na human trafficking doon sa lugar nila? At sino ba ang namamahala at may-ari ng lugar? Yan, hanggang doon lang. Number one, po, meron. Ano po ba yung elemento ng human trafficking? May act. Ano po yung naging act? Recruitment. Nirecruit po nila yung mga kababaihan. Ang tawag na po nga, hindi GRO, kundi CCA. In-upgrade na nila. Customer Care Assistance. Yun po yung tawag doon sa mga babae. Meron, anong susunod po doon? Yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Sinasabi po ni Mike Defensor, wala namang pilitan dyan Pumapayag naman, ganyan. Yun yung aligasyon niya. Ang nakalimutan niya po, sa human trafficking, hindi naman kailangan pilitan lang o may persahan o pananakot, kundi pwede rin may machination po o deceit na tinatawag na, halimbawa, pinangako, gusto mo bang kumita ng mas malaking kita? Kasi halimbawa, yung CCA, kung CCA ka na regular, 500 pesos a day lang. Baka gusto mo kumita ng 20,000 ngayong araw na to. So, meron pong pagkukumbinsing ganon. At pangatlo, yung purpose po, which is prostitution. Dahil ganito po nangyari, pagpasok pa lang po doon sa Chicago KTV,
merong salamin na malaki at tawag po doon aquarium, Ah. nakaupo, nakahilera yung mga kababaihan at ang papasok na customer, kakausapin po ng mamasang nung pong tinatawag na manager at mag-aalok na. Gusto mo ba? Sino ba yung kursunada mo? O yan, sige, ganito presyo niyan. Pagkatapos magkasundo, meron pong secret door. May hagdanan, paakyat doon sa Blue Hotel na pinapamahalaan ng Sirin Development Corporation na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di po ba? So Tama. sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may yung 3 pong babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya pero tinatanong kayo, wala. Sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated ang presidente at chairman pa rin ng Sirin doing a business under the name of style of Blue Hotel is si Julie Defensor at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. Bistado. 'Di ba? Bukay ng kasinungalingan, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin niyo po doon sa pagdidepensa ni Banat Bay sa dito kina Defensor, 'di ba, ang ipinupunta ni Banat Bay, hindi naman kasalanan ng hotel kung may ganun sa KTV bar. Kasi nga, alam ni Banat Bay, mga kababayan, siguro, na kung titingnan sa SEC, nang nakaregister pa rin talaga doon, mga kababayan, na chairman o presidente nung hotel ay ito pong asawa ni Mike Defensor. Kaya nga yung sinasabi ni Mike Defensor na 2019 pa lang, iba na namamahala, hindi na yung kanyang asawa. Isang malaking kasinungalingan po yun. Isang malaking ka-fake newsan yun, mga kababayan. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan at meron na po mga dumarating na reports dito at the time na tumatakbong mayor itong nakarang election si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan. Yung mga Yun, di kagawad, ba? mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. So alam po nila, meron pong ganun ang sistema. So, wag po nilang gamitin yung politika. Nakakatawa po yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals to the criminals na gagawa sila ng mga krimen pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin politika to kasi I'm speaking against the government. Mas Tama. nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nga nagpapasukan yung mga history lumalabas tuloy pati sa Paddy's Point yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. So may pattern po eh. Grabe ka talaga, Mike Defensor. Lakas ng kitaan mo. Biruin nyo, mga kababayan, pati yung nasa sa Paddy's Point na mga babae na nahuhuli, yung mga nagbibenta ng laman, lumalabas daw sa balita ng NBI, mga kababayan, sa nakakalap nila. Sinasalo ni Mike Defensor. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang pinagkakakitaan nila yon. Laki ng kinikita nila doon. Di po ba? Ako nagtatanong lang naman, bakit masyadong affected etong si Mike Defensor sa ginawang operasyon ng NBI nung na-raid yung KTV bar? Di ba dapat kung ikaw ang landlord, sinasabi mo na ikaw ang landlord, di ba dapat matuwa ka? Kasi nalinis yung isang tenant na nangungupahan sa'yo na may ginagawang hindi maganda. Di ba nalinis yung yung pag-aari mo na inuupahan. Pero baligtad, mga kababayan, saglit na magpasalamat siya sa NBI, kinagalitan niya pa ang NBI. So ibig sabihin may itinatago na ayaw mabulgar, ayaw mabisto. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Huwag po nila sabihin politika. Dahil gumawa ka ng lagay at hindi po ako ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, hahabulin po kayo ng batas. Yan! Pinofile namin po yung mga 54 rescued na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 na yon, Ma'am Cheryl, most of them are single moms. Ano pong ibig sabihin nito? Doon na po pumapasok yung mode nila na kinukumbinsi dahil mahihirap na tao to eh. Tama. Gipit sila eh. Kakapit sa patalim. So, sinasabi ni Mike Defensor, ano ba tong NBI na to? Dami naghihirap. Ang ginagawa pa, hulihin to, nawawalan ng trabaho.
mas nakakatakot naman po yung ginagawa mo dahil sa kahirapan ng tao, Sinasamantala. pagsasamantalahan mo, Tama. papapasukin mo sa illegal, gagawin mong prostitute, mas nakakatakot po yun. Yun po yata yung mas bantayan natin kaysa yung sasabihin pinupolitika. Siya po O, pahiya dyan. Pahiya dyan si Mike Defensor, mga kababayan. Soplak siya ng matindi dyan. Di ba ang sinasabi ni Mike Defensor, naghihirap yung mga kababayang Pilipino po natin. Pero yung sagot ni Director Atty. Melvin Matibag, yun na nga ang problema eh. Alam mo palang mahirap yung mga kababayang Pilipino natin, lalo na yung mga kababaihan, yung mga single mom, sinasamantala mo pa yung kahirapan nila. Di ba mga kababayan? Di pahiya dyan. Si Mike Defensor, dahil kung talagang concern yan sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi niya hahayaan na humantong sa ganon na magkapit patalim yung mga single mom para po buhayin yung kanilang pamilya. po nasa political front ngayon, kritiko siya, pero gumagawa siya ng illegal. Hindi naman po natin siya hinahabol kung legal yung ginagawa niya eh. So sila Tama. po paliwanag, andyan yung dokumento that is SEC galing, official document. Galing po yung permit po 2006 galing sa City Hall ng Pasig City. Sirin Development Corporation. Sinong may-ari ng Sirin Development Corporation? Ang President, Chairman, si Julie Defensor. Na ito pong mga to, may connection pa nga eh. Kasi yung buong compound, Cliff Point Development Corporation, ang chairman naman ng korporasyon, si Mike Defensor naman. At ang holding company, Pax River Mining, na ang majority owners, sila Mike Defensor din. Yung Grabe, treasurer no? ng Chicago KTV, na si Del Rosario, siya rin po ay shareholder nung Cliff Point Development Corporation. So ano po yung yan? Yung Cliff Point Development Corporation, ang treasurer, interlocking sila eh. Magkano ang kinikita ng Chicago KTV at Bellevue Hotel sa araw-araw? Baka 1 million eh. Isipin nyo, Grabe. kaya naging joke nga eh, yung isang Cropec, isang platidong Cropec, 700 pesos. So, million yung kinikita nito. Grabe, no? The treasurer, interlocking, they control yung pondo. So, yan po yan. So, they challenge me, sasabihin nila, politika, walang ginagawa NBI, habulin sila. Mula po nung nag-assume ako, 64 days na po ako ngayon. Ang apprehension po namin, successful apprehension ng operation namin, Ma'am Cheryl, 123 successful operations po. Nakapile kaso na yan, ma'am. At sabi niya, tina-target puro kumpanya ng kalaban. Iba-iba pong kumpanya yun eh. Saka yung human trafficking, mahigpit po talaga kami dyan. Tama. Just Saturday po, meron din kaming hinuli sa Pampanga. Hindi naman po political yun. Prior to that, yung makusaig po, ang dami po namin ginawa. Ang mandato po namin hulihin yung gumagawa ng illegal, hindi po kami political na ahensya. Ang problema lang kasi dito, mga kababayan, malas talaga ni Mike Defensor kasi nga sila ang isa sa mga nahuli. 'Di ba? Lalo pa connected pa sa kanyang pamilya. Kasi kung iisipin po talaga natin, mga kababayan, ako personally, wala namang maling ginawa. Ang NBI, ginampanan lang nila yung trabaho nila, mga kababayan, na talagang habulin itong mga mapagsamantalang ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sinamantala talaga ni Mike Defensor yung kahirapan ng mga single mom para bigyan ng ganong klaseng trabaho na kung saan ay kapit sa patalim. Director Matibag, kailan nyo po sinimulan yung investigasyon on this? Saan nanggaling at kailan yung lead na nakuha about this Chicago KTV? Well, ma'am, halos 1 buwan po namin ginawa yung surveillance nito. Meron po kami mga asset na pinapadala to investigate. That is how we do yung trabaho po namin. Ito namang kaso. At nag-positive po. Kaya po pala, ito pa, bagitin ko po, nung nag-decide kaming i-raid dyan, hindi po NBI lang dumating dyan. Kasama po namin ang local government ng Pasig. Andiyan dyan po yung CSWD, yung social workers. Tapos nandyan din po yung mga barangay officials nung ginawa namin. Nag-imbita po kami ng media to observe yung pag-raid po niyan. At meron po yung ating mga nag-raid. Wala po tayong kalokohan dyan. Kaya napakahirap naman kung ang depensa mo sasabihin politika at kung daw meron na personal kay Mike Defensor, wala po akong personal. Katunayan, magkakilala po kami. Opo. Kaya lang, kung ako sa law enforcement, I will make sure na gagawin ko po yung mandato na binigay po sa akin ng batas. Tama. Totoo yan. Director Matibag, sabi nyo nga po, this Chicago KTV, may aquarium yan pagpasok nyo, tapos may secret door
going to Serene. So Blue Hotel po. Yeah, Ay, opo, si Rin po mamanis doon. Si Rin doing business under the name and style of Blue Hotel. Okay. Ang Serene ang nagmamanage sa Blue Hotel. Kita rin po yun, yung Blue Hotel tsaka si Rin, isa lang, ang gamit niya lang na brand, kumbaga yung si Rin, yung po yung registered corporation niya sa SEC. Aha. Pero yung brand, yung Blue. Aha. Tapos para lang po klaro, so Blue Hotel pero yung Chicago ay kanila rin. Siya. Ang ginawa po naman nila, may lease agreement sila. Si Rin po, ibig sabihin, yung first and second floor niyan ay si Rin po. Ang ginawa po nila, pinarenta po nila sa Pinarenta po nila sa Chicago. Ang sinasabi ko nga po, interlocking officers and director. Wilton Rosario, treasurer, ay isa po sa director din po at shareholder po nung Cliff Point Development Corporation na pagmamay-ari rin po ng mga depensor. Alright. Okay. Puntahan ko lamang po yung Napakaliwanag nung sinasabi dito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. 'Di ba? Napakadetalye mga kababayan. Unlike dun sa depensa ni Mike Defensor na kung saan pinupolitika sila. Kasi ito mga kababayan, talagang talagang kung mapapansin po ninyo yung sinasabi dito ni Attorney Matibag, maliwanag mga kababayan na may nalabag nga. Ito pong hotel at ito pong KTV bar na under sa name nito pong asawa ni Mike Defensor. Kasi mga kababayan yung si Rin, yun na rin po mga kababayan yung hotel na di umano ang presidente o chairman yung asawa po nito pong si Mike Defensor. At yun nga pong KTV bar ay nangungupahan doon po sa kanilang sinasabing property mga kababayan dahil sila yung isa sa mga landlord. Ano po, anyway, tuloy pa natin. sabi niyong pag-profile, na-profile niyo na po itong 54 na na-rescue ng mga kababaihan. Pero lahat din po ba ay nakuhanan ng salaysay at ano po ang kanilang kwento? May mga salaysay po at may mga testimony po silang ibinigay na po doon. Ano po? Yun na po yung magiging basihan, isa sa mga pagbabasihan po ng City Prosecutor's Office po ng Pasig City po. At nasabit na po namin ng Friday yan. We're hoping na makapag-issue sila ng mga subpoena to do the preliminary investigation po. Para umandar. May mga nabanggit din po bang mga iba pang personalidad na possible po na involve or nakikita po ba nila itong si former Congressman na Mike Defensor doon? Ano po ang kwento ng mga babae? May mga positive ano po. At saka doon pa lang naman po sa mga statement ni Mike Defensor, sinasabi naman niya talaga nararating niya yung lugar na yun eh. Ginagamit yung ibang establishmento. Wala naman po problema yung ibang establishmento, yung Korean restaurant. Talaga namang hindi mo alam kung ano ingredients na lulutuin dyan. Tsaka yung sa 7-Eleven daw, kung anong binibenta. Pero ito mismo, yung asawa mo yung nagpapatakbo nung Blue Hotel, tsaka nung KTV, kayo nagpapatakbo, posibleng hindi nyo alam yung operation. Tama. Mayroon pa po, ano po ba ang inaasahan pa natin, Director, na susunod na hakbang po ng NBI sa kasong ito? Well, na pag-aralan po namin, may mga additional pa po kaming kakasuhan at may ipapile na kaso at na banibago. Kasi ang napile po namin dyan, based doon sa una naming ipinail, yung violation of anti-human trafficking law po at saka ng dangerous drug. Nabigat Pero idadagdag po namin dito. Tsaka take note mga kababayan na yung sinasabi ng kampo ni Basti Duterte na tinaniman ng mga babae, tinaniman ng ipinagbabawal na bato, yun po ay walang katotohanan dahil kita nyo naman po yung video pamula sa pagpasok mga kababayan hanggang sa pagpasok dun sa isang silid na kung saan may mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na bato, talagang kitang-kita po ng sambayan ng Pilipino. Yung kitang-kita natin lahat yon mga kababayan, na talagang walang inedit doon, walang binago. Talagang kitang-kita nyo pagkapasok, yun na, nabungada na kung ano yung naando dun sa loob ng KTV bar. Yung may Presidential Decree 1566 po at saka Republic Act 9593, yung Tourism Act of 2009, na kung saan dapat yung hotel po, pag foreigner yung pumapasok, nagre-require yan, may recording process po, na hindi rin po nila ginawa. Dahil yung isa pong na-apprehend nga namin na identified na talaga nag-avail ng sexual favors po, nasa kwarto ay Taiwanese,
wala pong record sa kanila na kinuha nila ng data, ng passport po nila. So another violation po ito. Oo. At yung po pong ibang individuals, meron po kasi kaming mga individuals na initially when we process, tingin namin na hindi pa mabigat yung ebidensya base po dun sa Department Circular ng DOJ, Department Circular 20, na dapat may reasonable certainty of conviction. Hindi po muna namin isinama sa kaso, pero may mga ipapile pa po kaming kaso kasi in coordination din po kami with DOJ IACAT, yung interagency na against trafficking po. So kasama po namin yung IACAT dito. Oo. Ayan mga kababayan, napakaliwanag ha. Kaya wag kayong basta magpapapaniwala dito po sa sinasabi ng kampo ni na Mike Defensor na kung saan mga kababayan sila ay pinupolitika. At 'di ba sinabi pa nga ni Mike Defensor, napakarami namang bar dyan. Pero bakit napakarami namang ibang dapat trabahuin nyo dyan? Pero bakit mga bar yung pinag-iinitan nyo? So doon pa lang sa point na yun mga kababayan, alam nyo na galit etong si Mike Defensor nung nabisto yung masamang gawain doon po sa isang KTV bar. Ano po na allegedly ay related po sa kanila kasi nga nangungupahan doon po sa kanilang establishmento. Ano po, pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan, sa issue po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.